Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, noong Disyembre pa nang makunan ang nag-viral na video kamakailan na kung saan na makikitang hinablot ng security guard ng isang mall ang panindang sampagita ng isang batang babae. Tila inambahan pang sakta ng guwardiya ang babae nang umalma siya. Napukaw ang interes ng publiko sa nangyaring ito. Inalam ng media at ng DSWD ang pagkakilinlan ng babae. Totoong nagtitinda siya ng sampagita pero itinanggi niyang miyembro siya ng anumang sindikato. Pinatunayan ito ng kapulisan. Paglalako ng sampagita ang pangunahing kabuhayan ng kanyang mag-anak. Hindi siya 18 taong gulang. Siya po'y 22 taon na at isang first-year medtech student na may partial scholarship. Bakit daw siya nakasuot ng uniforming pang high school kung nasa kolehiyo na siya? Paliwanag ng babae, ito ay para humarap daw siya ng disente sa mga mamimili. Hindi raw ito pagmamakaawa. Ayaw rin niyang gamitin ang uniforme niya sa kolehiyo para hindi ito marumihan. Natsyempohan siyang nakaupo sa harap ng mall dahil umaambon ang mga oras na yon. Hinihintay din daw niya ang kanyang kakambal na nagtitinda rin ng sampagita. Pauwi na raw sila noon sa kanilang bahay sa Quezon City, pero gaya ng makikita sa video, persahan siyang itinaboy ng gwardiya ng mall. Itinanggi ng babaeng minura at dinuruan niya ang bantay ng mall, bagay na lumulutang sa mga komento sa social media. Dahil nga sa nangyari, tumigil na ang babae sa pagtitinda ng sampagita. Nahihirapan na raw din siya mag-focus sa pag-aaral at minsan nang naisip na hindi na siya pumasok sa paaralan. Samantala, hindi muna pinapapasok sa trabaho ang security guard, bagay na ikinalungkot at ikinatatakot din ng babae. Walang plano ang kanyang pamilyang magsampa ng kaso laban sa guwardiya dahil naiisip nilang baka katulad nila siyang hirap din sa buhay. Hindi nakaiba kapanalig ang pangyayaring nakuna ng video. Araw-araw, maraming kalupitang nararanasan ang mga kababayan natin mula sa kanilang kapwa, lalo na sa mga may otoridad na nagpapanatili daw lamang ng kaayusan. Sa inyong lugar, siguro, may mga natutulog sa bangketa at itinataway agad pag sikat ang araw. May mga pulubing nakaabang sa mga pasukan ng establishmento. May mga pulubing nakaabang sa pasukan ng mga building, no? Pati ng mga churches na sinisita agad dahil istorbo ang tingin sa kanila. Noong Kapaskuhan, kapansin-pansin, kapanalig, ang mga nangihingi ng barya sa mga nasa sasakyan kapag huminto na ang traffic light. Pilit silang inalis ng gobyerno sa mga lansangan at pinayuhan ang publikong huwag mag-abot ng anumang halaga. Ang mga inilalako sa gilid ng kalsada, agad-agad na kinukumpiska at sinisira. Abala raw ang mga ito sa trapiko. Manlulumo na lamang ang mga tindera at tindero dahil yun lamang ang pagkukunan nila ng paggastos sa araw-araw. May iba pang ang umuutang pa para magkaroon ng puhunan sa pagtitinda. Ito ang iba't ibang forma ng kalupitang nangyayari sa ating lipunan, lalo na sa mga lungsod o sentro ng bayan. Walang puwang para sa mga taong walang-wala sa buhay o sa mga isang kayod, isang tuka, sabi nga nila. Tama namang mangamba tayo para sa kaligtasan ng mga bata't matatanda sa lansangang naghahanap buhay o umaasa para mairaos ang isang araw. Pero una sa lahat, hindi ba tayo nagtataka kung bakit may mga kababayan tayong nasasadlak sa ganitong kalagayan? Nariyan sila, pero tila namanhid na ang marami sa atin. Hindi na natin sila pinapansin at iniwan na lang sa mga otoridad ang pagkataboy sa kanila. Kaya kapanalig, parang pagkapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Mababasa natin yan sa Kawikaan 19:17. Pag-unawa at pakikisimpatya ang pinakasimpleng maibibigay natin sa mga kababayan nating kapuspalad. Huwag tayong maging kasangkapan ng kalupitan. Kalupitang nakapaloob sa mga tinatawag na mga panlipo ng tuno ng simbahan na sinful social structures.
na kinabibilangan ng mga patakarang nagpapanatili sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. Kapanalig sumisigaw ang langit sa kalagayan ng mga inaapi. Sabi nga sa Mateo 25:45, ano man ang gawin mo sa kapwa, ay ginawa mo mismo kay Kristo. Naway magmalasakit po tayo sa mga puspalad, lalo na nga itong mga nasa laylayan ng ating lipunan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.